Ang sarap pagmura! Napakaganda yung video! So, ayun nga. So, the voice of Astro Boy is a girl. Marishimitsu. Marishimitsu, okay. Tapos yun yung signature niya, dun sa toy, tsaka sa box. Kaya siya Hindi rare. ko siya masasabi episode 7 kasi it's legend. That's legend. So it's not part of the mainstream timeline. That's why it's rare. Kasi yung lumabas na toys, yung The Last Trilogy, di ba? Oo. What's up, Toy Fam? And we're back here on day 2 of ToyCon, and we are going to look for rare toys, toys that are not in our collection, and we're also going to check if our friends who have stores here are doing well. So let's go and let's get some toys. So one of the key highlights of ToyCon every year is what we see here, the ToyCon Gallery. The Toy Gallery, it's not for sale. These are toys na inipon at pinagsama-sama ng mga iba-ibang collectors, and they want to showcase to everyone that attends this event. So may mga glass cabinet siya, and they would have individuals having different toy lines like G.I. Joes, Transformers, kung ano-ano pa. So, kung natin patagalin, let's see what's inside and let's admire everybody's collections. May mga iba-ibang groups na nagko-contribute, and one of them yearly is the Manila G.I. Joe Collectors Circle. Yan. Ito, pag tinignan nyo, ito yung mga unang-unang G.I. Joe. Ito yung mga unang-unang G.I. Joe na before sila naging maliit na 3.75 na figures at saka before sila naging 6 inches na figures. So yan. Yan yung mga lolo ng G.I. Joe ninyo. May dumam. Yan yung mga lolo ng mga G.I. Joe ninyo. And ito, mga Masters of the Universe, Thundercats and Silverhawks. Yan, mga 80s na cartoons na talagang gustong-gusto ng lahat. 80s na cartoons. Masters of the Universe. Meron ako Masters of the Universe nung bata ako, nasunugan lang kami, so sayang. Pero who knows, maybe I can start collecting them again. Check out the other ones here. Itong Star Wars Collectors, lagi din silang nag-exhibit. This one, itong shelf na to, Star Wars Collectors. Yep, yan sila. So may mga luma, may mga bago, Luke Skywalker, yung blaster ni Han Solo, si Mandalorian, si Jango Fett, mga bago at mga luma, mix of old and new Star Wars characters in one shelf. So, astig, nice. This is the toy line that started it all for me. My new collection age, Transformers. Started with Netflix, Transformers, War for Cybertron, and then hinabol ko na yung G1. Ito mga from different collectors din. Most of these are, ito mukhang fan toys, but these are more third party. Ito yung mga Hasbro. Yan, si Starscream, si Skywarp, si Thundercracker, tsaka yung Coneheads, si Unicron at si Devastator. And the Dinobots, sino makakalimut sa Dinobots. And then you have the mukhang third part, mukhang later release or middle release. There was a time that Transformers was not as famous as it used to in the 80s. Pero I think Transformers are starting to get a resurgence kasi yung mga bata noon may mga pera na ngayon. Okay? So they have the kid heart, but they have the adult money.
Okay? And I'm one of them. So, ito, pinaka-classic scene from the Transformers 1986 movie na pinaiyak lahat ng bata noong 1986 when Optimus Prime, spoiler alert, died. And then he came back season 3. Pero yan yung iconic yung tumalon siya. Pinagbabaril niya yung Decepticons in the attack of Autobot City. So, ito yung trial nila Hot Rod tsaka ni Cap. Okay? Tsaka yung tawag dito, I can't remember. Quintessons, the Quintessons. And then, si Megatron, hindi siya pinatay totally. Ginawa siyang si Galvatron. Yan. This is a good stand because it tells you it gives you highlights. It gives you highlights of the 1986 movie that was iconic in a way that it gave children of that generation their first taste of death. No? Yan. Yan sa Junk, Planet of Junk. Junkion exhibit. One of the rare times that I would see an almost full set of RoboCop toys. From the first two na si Peter Weller and then the last one sa dulo, hindi ko na maalala yung name ng actor pero andun siya sa dulo. Okay, ito ang pinaka-amazing, si Murphy in his most gruesome death scene. Again, 1980s, tinuruan ng mga bata na may totoong may namamatay kasi si Officer Murphy was killed very violently. And then he was turned into RoboCop. No? So yan, binaril yung kamay, binaril yung tinatad na shotgun. And then later on when he became RoboCop, ang kanyang pinaka-naging kalaban sa RoboCop 1 si Ed 209. Yan. Dapat ito yung AI na police na pinalitan ni RoboCop. Or naging kalaban ni RoboCop sa bidding. So yan, very nice display. And then here, this is the ultimate 80s toy display, no? On the first shelf, all of the iconic vehicles of 80s. Yung van ng Teenage Mutant Ninja Turtles, si Ecto-1, si Bumblebee, yung Thunderhawk ng Mask, yung sa Back to the Future, Kit from the Knight Rider series, tapos yung kotse ni Magnum PI. And then the characters of the 80s, no? Ang ganda kasi may Betamax. What says 80s better than Betamax? Optimus Prime, G.I. Joe, si Batman. 1989 si Michael Keaton na Batman. Then you have Prince Adam and Cringer. Later on, magiging He-Man, tsaka magiging Battle Cat. And then you have Michelangelo, sino ba to? Sa Scooby-Doo. And then you have Egon Spengler from the Ghostbusters. And then sa baba, yan, ultimate 80s display cab. Sobrang nostalgic, sobrang brings you back to my childhood. So, come and visit Toycon. Look at the toy gallery. It's not just gonna show you toys, it's gonna bring back memories. It's gonna bring you back to days na sobrang simple, sobrang wala kang problema. Ang problema mo lang, pinapatulog ka ng nanay mo sa hapon. But then afterwards, you get a chance to play with your toys. So, join us again here at Toycon. We're here until tomorrow. And this is the toy gallery. Hey guys, we are here at DMN Hobbies where you have a lot of Star Wars stuff na hindi ko pa nakita kahit sa ang store. Okay? Like this one. This is a very hard to find. In fact, first time ko siyang nakita in real life. Nakita ko nito sa eBay. This is Star Wars Legacy na comic packs, Darth Krayt, and hindi ko alam paano i-pronounce eh. Dark Sigil there. Ganun ka rare, hindi ko alam i-pronounce. Sige nga bro, tell me about this. This actually came back in 2008, 2007, if ano. Very limited release yung mga ito. These are actually Legends characters. Yung mga hindi na tinuloy ng Disney. At least started correct. from George Lucas, pero puro comics na siya. Oo. Yung timeline ng story nito is after ROTJ. After Return of the Jedi. Okay. Oh. Kaya yun yung pinaka-ano niya. So hindi na siya canon. It's actually, Legends pa rin siya. Legend pa rin siya. And parang wala pang balak gumawa ata si George Lucas. Oh. Yung ano niya. Yung continuation of the Return of the Jedi. Okay.
So this was in the middle of, this is in between episode 6 and episode 7. Or nag-branch siya, parang Nag-branch out siya sa okay, ano. legacy. Kaya siya Hindi rare. ko siya masasabi episode 7 kasi it's legend. That's legend. So it's not part of the mainstream timeline. That's why it's rare. Kasi yung lumabas na toys, yung the last trilogy, di ba? Oo. So, anyways, yung ano na ito, si Dark Crate, which is this one, itong nagpapamahal talaga sa figure na. I also have this personal collection. Okay. Pero loose siya. Loose ko na nakuha kasi yung Pag ganyan comic condition, hindi mo parang masakit sa loob pag binuksan mo talaga yung ano niya. yeah. Yung ano yun, ito talaga. And actually, ito palang si Sigel there. This, even before, mahirap nang hanapin. This is actually, ano siya, Imperial. Hindi ko actually kabisado yung buong storyline nito. So, wala na ako masabi regarding yung sa storyline ng ano. But it's one of the few that's still out there in the market na intact and mint inside the card back. And it has the comic book. So, yung presyo, ilalagay na natin sa comments. Or you can contact DMN Hobbies for the price. And wala po tayong patong dyan. We just wanted to feature a friend who is selling great items. By the way, kahapon kumuha ko dito nung Joker na yung interrogation scene. And the longer I stay here, mukhang mabubudol ba ako lalo. So, bro, thank you. Thank you for your time. We'll feature you and we'll shout out. Parang ganda. Ang ganda ng displays. Yan. Thank you. Watch out for this one. Yung Red 5 na X-Wing. Angas. And they also have the Slave 1. Kaya controversial tong Slave 1 kasi bago na yung pangalan, di ba? Yes. So nung ginawa ng Disney, tinanggalan na yung Slave 1 kasi offensive daw. So ito, come here, get this. It's gonna be a tremendous centerpiece of your collection. And of course, ito. Anyway, guys, puntahan nyo to. You still have until tomorrow or hook up online. Pero kayong page, di ba? We'll put the link of the page below and follow us for more stores. Thank you. Thanks, bro. Thank you. Talagang magmamahal ka naman talaga everyday. Kapal na maraming babae. Ay, naka-on cam ka. Naka-on cam. Matuto kayo mag-edit ng mga tama. Madaming laruan. I-voice over nyo lang. Nadali ako sa inyo. So ito yung pinakamahal mo. Yes, yan na yung pinakamahal. Anong story ng acquisition mo dito? Paano mo siya nakuha? Sabi ko, di ba, lagi ko sinasabi sa mga video ko, mas kailangan ko ng kaibigan kaysa pera. Alam mo yan? Correct. Alam mo yan. Oo. Honestly, eto, item ng kaibigan to na ayaw niyang ibenta. Magkaibigan mo ba kayo? Kasi binibenta mo na. Oo. Baka tinakbo mo yan. Pumunta ako sa bahay nila, Okay. may mga binili akong item sa kanya. Okay. Tapos sabi ko, ang ganda ng Astro Boy. Sabi niya, wag yan. Sabi ko, magkano man nabili? Sinabi niya sa akin kung magkano niya nabili. Sabi ko, kaya ko ibenta ng ganitong presyo yan eh. Sabi ko ganun. Sabi niya, kung kaya mo benta ng ganyang presyo yan, Good. sige, Okay. okay tayo. Sabi ko, paano deal natin? So may deal kami na Okay. may percent, alam mo na, May sabang kayo. percentage. So may cut ako dito pag nabenta to. Pero hindi akin to. Okay. Wala, wait lang, sorry. Lumabas na kagad yung video na nagmamahal ka ng maraming babae. Oo, okay lang, labas nyo. Wala, kumbaga, hindi pa tayo sobrang big So ito, para magkaroon ng ganitong signed siya ng... Signed ni Mari Shimizu ng voice actress ni Astro Boy. So, siya yung pinaka unang voice. Kung meron man nag-exist na bago Oo. siya yung pinaka the first voice, actress. Yeah. the voice of Astro Boy is a girl. Yes. At kung di ako nagkakamali, alam ko na sa 1993 years old na siya. Mga kaibigan mong mga ganyan, nako, hindi na pinagpapansin yan at binabawasan ng mga kaibigan. Oo. Kasi mga mayayaman na yan. Ang sarap mura! Hindi ako makapag-video. So, ayun nga. So, the voice of Astro Boy is a girl. Mari Shimizu. Marisnitsu. Okay. Tapos yun yung signature niya dun sa toy tsaka sa box. Tsaka yun nga kasi ang kinagandahan dito, kompleto siya. Okay. Ito naman yung hinahanap ng mga collector and buyers. Correct. Yung proof na totoong pirma yan nung voice actress. So meron tayo. 'Di ba? Yung iba kasi may certificate of authenticity. Kapag hindi ka makapag-provide nun, enough na yung proof ng Na pinirmahan photo. niya. Paano nila gagawin yun? Correct.
they're going to take a closer look doon sa figure na hawak nung voice access kung pares na pares ba. So mag-add sila ng mga sign like corrosion or parang paint stain o kung ano man, ganun. So, well, pares naman siya. And ito, Okay. kompleto. Pati yung May- ano. May brochure, may postcard, tsaka may catalog. Yung catalog yung laging wala. So, ito yung catalog ng complete set ng So, figures na-preserve na niya. kasama. Oo, meron. Okay. To Meron the akong point- ganyan, pero yung Will Sportacio signed na Bishop, Oh, di ba? mahal din yun. Oh. Eh, nagpapamahal dyan, maliban sa mismong figure. Oh. Nice. Kasi yung figure, well, mas madaling sabihin na, ano siya mas madaling i-preserve to. Oo. Kasi malaki siya, laruan siya. So the rest, Pero yung papel, mayroon mag-preserve ng correct. papel. Dudurog yan. Eh. Oo. So if you guys are looking for something rare to add to your collection na pwede nyong ipamana, pwede siyang heirloom, no? From one collector to another for the next generation. Tama. Ito, legacy figure to na hindi lang siya basta laruan. It's a part of history, a part of toy history, and it's a part of toy legend na, no? And only here at Jonathan's Toys. That's why, bibili na ni Brother Joseph to. Kasi 'di ba, investment. Magwa-vlog lang, wala akong balak magpa-hold up sa'yo, bro. Parang gusto mong mang-hold up eh. May video, hindi mo pwede hindian. Pero sa bagay, dito tayo sa tabi. Ito, one of one to. One of one. Hulkbuster na Avengers Infinity War version, no? Yes, tama. Ito yung sinuot ni Bruce Banner nung hindi siya makapag-Hulk. Yan yun. Tapos, painted siya ni Rain Sifra. Yes, resin made din siya. Oh. So more or less, kung tansya ko, mga 10 kilos yung weight. More or less. Ganun siya kabigat. Mas marami pa rin kinakain ko kaysa sa... So, Pangs, maraming salamat Thank sa you. oras. Thank you palagi. Ako naman. Love natin to. Support Yes. Jonathan's Toys. Hanggang bukas, nandito sila. And they are... we will link the page doon sa baba para kung may hinahanap kayo o gusto nyo kunin to, click on the page, follow him, send him a message. Madaling kausap. Madaling kausap yan, mahirap lang kaharap. So, totally cool ha. Please subscribe sa YouTube page ni Brother Joseph. FB, alam niyo na yun. Lahat ng mga taong nakakasalumuhan ni Panga, mahalaga sa buhay ko yan. Ibig sabihin lahat yan na pagkakatiwalaan sa totoong tao. Ganun lang kasimple yun. Thanks, bro. Thank you. Good Ako luck. naman. See you tomorrow. Bibili ako bukas. I-plastic na to. I-plastic nyo na. Plastic na ba? Okay na to. Ibabal wrap nyo. Tatay tayo. Hindi. Ito yung bubble wrap mo. Hindi, kakahon mo yan. So we're here at Triple M Toys. Second time ko nang kukuha. Kasi, ano sir, nakuha ko before? Yung lightsaber. Lightsaber na Obi-Wan Obi-Wan at saka Luke Skywalker. Luke Skywalker. Tapos Darth Vader na helmet. That was online. Online. Tapos dito kami nag-meet. Nag-meet na kami before. Nagkita kami. Deliver niya dun sa location. Ngayon may store siya. And if you look inside, sobrang ganda. Meron pa siyang one of the few times that I've seen a mint inside sealed box na Sentinel na Haslab. No? And the price has really gone up because sobrang ganda ng quality. Sobrang ganda ng quality at saka bihira na yung nag-out. Bihira na nag-out. And wala na nare-release si Hasbro eh. At the same time, with the X-Men 97 na pumutok last year, and ngayon maglalabas ng episode ng second season, mas lalong gumaganda yung value ng mga Marvel Legends. lalong tumataas yan. Lalong tumataas. Pero, I'm here for a different reason. May kukunin akong helmet na napag-usapan natin kanina. Tinanong mo sa akin. Yes, ito. Yung Phase 2. Okay. Trooper. Phase 2 na Clone Trooper. Okay. Ito. This is going to be added to my Star Wars helmet collection na sobrang lumalaki na. Kasi we're focused on props. Like lightsabers and Marami helmets. ka ng mga ganitong ano. Recently, nabudol ako ni Jampack ng Stormtrooper ng Mandalorian tsaka Boba Fett. Tsaka may isa pa eh. Wedge Antilles tsaka Luke Skywalker na helmet. Pero ngayon, may nakita ako sa store mo na gusto ko rin. Yung Star Saber, pare. Star Saber. Yun. Na Transformers na masterpiece. Naka-sale na rin yan para sa'yo, sir. Ito ang wala pa tayo. MISB to no, sir? MISB to. Wala ka na I've been to Japan 2 times. Hindi ako makakita ng MISB na Star Saber. Hindi siya masyadong kilala sa States because it's not part of the first Transformers
Pero very famous to sa Japan as part of the Diaclone line. Yes, sir. Authentic to, ha? Authentic Marami siya. kasi lumabas na kayo. Oo. Mga ganyan. Tapos May coin meron pa pa. siyang coin. Ito yung first release. Collector's coin. First release. Medyo mahirap ang joints ng masterpiece na collectors na may collector coin. Pero you're not buying it for the transformation eh. You're buying it for the scale, you're buying it for the art. Oo. So sir, isama na natin to Sige. sa aking Okay, sir. pagpapaalam. Pero good na yan. Okay. Again sir, thank you. Meron siyang pinakita sa akin kanina. Yung, ano yun, hot toys na... Yung na yung mga Terminator. Terminator. Mm. We'll just post that on the page, 20. no? 20. So sir, hindi na kita kabalahin. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa isang interview. Thank you. Sobrang, guys, we have one more day to catch Triple M Toys here at ToyCon 2026. And you can catch them online. Lalagay din namin yung link below para kung may tanong kayo, may makita kayo. Madaling kausap, madaling Lahat ka-negotiate. discounted yan. All lahat discounted. So, just one message, masipag mag-reply. Boss, thank you. Thank you. Thank you po. Time check, it's 3:30. We are done for today, at least for the channel. We are done. We have purchased number 2 and number 3. Very big items. We'll reveal them later on after we do a summary of all that we purchased. This is a wrap for Toy Totally Cool for day 2 of ToyCon 2026 Nexus. We're coming back one more time tomorrow. Don't forget to visit our favorite stores. We still have a long line waiting for tickets, waiting to get inside the event. So come here. You have until tomorrow. Don't forget, guys. It's been a fun experience. We'll do one more day tomorrow. Found new friends, met new people, collected great new toys. Because remember, toys are not just cool, they're totally cool. So happy collecting. Bye-bye.